Talakayan with Jonathan. Jonathan Cabrera, komentaristang walang sinasanto. Okay, balik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa Talakayan with Jonathan. Honored na sa studio live aton nga Papangski, my best friend forever, Honorable Jupiter Gallinero. Buhay tawag kita pa nga. Buhay. Mga pilang binagon. Binagon kami nga way kakita. Sige, i-greet pa na aton nga mga listeners and viewers, Honorable Gallinero, sir. Anyway, thank you very much sa Papang Jonathan, no? Katulong Jonathan Cabrera sa pagtao kahigayunan nga mangin bisita mo sa imo karang programa, no? Iya kara sa Radyo Todo, makonsiente sa kitang numero 1 nga radio station ya kara sa bilog nga probinsya Aklan and to our neighboring provinces, no? It's my pleasure to be with you, Pang, no? And of course, tama ron, buhay yung kita nga magkita and so karang adlaw ay wagin kita maka pangindi, no, sa imong pag-imbita dahil gani nga sa kita nga raya ay para sa serbisyo publiko. Kamusta ang trabaho sa Sangguniang? Well, anyway, Pang, as a legislator before in our municipality, in the municipality of Malay, so may mga kunting adjustment, but sa makaroon, naka-adjust naman kita. Sa second term ka na, no? First term mo ba? First term. First term. Naka 2 years na, no? Naka 2 years na. Okay. So, medyo Bin-advance okay ko na, no? Ma-second term pa po. Pat lang, ha? Mag-second term pa. Okay. Gabay pa, Pang. No? And I'm very thankful for that. So, anyway, as of this time, no, do aton karang Sangguniang Panalawigan, no, it's an Kapa mo na. Kapa na, ho. Kung sa gamay mo na, kapa na. Yes. Ang trabaho. Most of us, no, kami halin sa Sangguniang Bayan, no, nga mga naging Sangguniang Panalawigan, no. So that's why we're working harmoniously, manami man ang relasyon. Kag siyempre may mga bagay kung kisa nga hindi namon pwedeng kumbaga hindi madiskusyonan. Yeah. So ang diskusyon na part of the democracy, no? Yes, no. And we are very happy that our Sangguniang Panalawigan members are very, lalo na ang mga last termer ay nagatauman nagakaigo ka nga mga advice, no. And knowledge sa aton ka nga mga bag-o nga mga first termer nga mga Sangguniang Panalawigan. And one of the committees mo, of course because you're coming from Boracay, ang pinakamabahol nga industriya ay aton probinsya, ang Committee on Tourism. Right? Yes, Pang. And our tourism industry in Aklan, particularly the Boracay Island, medyo, the way I look at it, no, may ara kita nga ginapangatubang nga kontra nga hindi ta masayran kung sino. Yung bang, para meron kang, kung sa Tagalog pa, meron kang kalaban, hindi mo naman alam kung sino? Nasaan, no, anong pinanggagalingan, because what I've said kanina sa aton nga headlining, ang the first attack, para may pattern, no? First attack ang turista, the travelers, ginapagwa nga Boracay hindi na prioridad sa mga travelers because nandyan na kuno ang Bohol, ang Siargao, grabe sa social media, no? El Nido. Tapos ang pinaka-latest is negosyante naman, no? Negosyante naman. Ano ang dating sa inyo bilang mga public officials? Actually, Pang, no, sa matutuod, that's why hindi na ito pwede itsapuera. Kung nagkahanabo makaroon sa aton karang turismo iyakara sa probinsya Aklan, lalo na sa Islay Boracay. So, for the first quarter of 2024, may mga decrease gid man kita nga nagabot nga mga foreign tourists, no? Foreign arrivals. So, while ang domestic naga-increase. Pero ang foreign nagbago. Okay, so siguro nakita naton isa di karon do atong kanang mga Chinese national halos waon mga Chinese halos nga nag-abot, no? Iya kara sa aton because of what happened, no, sa aton karang in national in scope, no? Like sa Scarborough Shoal, you know, may mga conflict kita. So siguro isa yun sa mga nakita. Mga tourism and promotion authorities China. So that's why medyo wa kita halos. But luckily, ro aton karang Taiwanese naman nga grupo, hay may aton karang mga flights, no, sa Katiklan as of this time. Katiklan?
Yes, direct from Taiwan, Taipei Taiwan? to Taiwan. Taipei to Taipei Katiklan. to Katiklan. Yeah. Okay. So that's why medyo nag-increase ang Taiwanese foreign guest naton. Isa pa, nag-decrease man do ato ni Korean market. No? Yeah, so, but because of some talks no, with some aton karang mga tour operators, Okay. no? The provincial government, tour operators, the Korean Association, nagkaroon it meeting no, few weeks ago sa Metro Manila, and it's a good news that the Korean market will come back by this August or September. Through via ano? What airport? Through Kalibo. Kalibo. Kalibo Airport, yeah. Okay. And probably basi may Katiklan man, no? Because side man naton ka nga mga tourist is gusto nanda dong pag-abot nanda malapit lang gid sa destination. So hindi naton ma-deny nga Katiklan is the nearest airport going to Boracay. And Katiklan can accommodate Yes. sa mga international, larger airplanes. As of this time, hindi pa ganun, no? As mga Airbus, hindi pa pwede. So that's why we have some... Kasi siyempre, the big plane, the cheaper the airplane fare, no? Yes. Pamasahe. Okay. So doon yung mga nakita natin. But also, with regards to other destination aside from Boracay in the Philippines, like Bohol, Palawan, and some other parts of the country, talagang may competition. Okay. Yeah. Because maybe... so aggressive man is ang marketing. And beside, they were the one who is kumbaga yung maano ngayon sa taas at promotions, no, by the government, no. Tayo sa Boracay minsan nakikita natin parang hindi natin nakikita sa national advertisement o sa promotions yung Boracay minsan. What you're saying, yung time. What you're saying kung si board member is sa efforts, no, promotional efforts, national government like Department of Tourism, yeah. No, medyo mas mabahol rong gina-allocate nanda nga pundo o airtime or efforts. No, let us say efforts to promote the other tourist destinations in the country like Bohol, Siargao and El Nido compared to Boracay. That's what I am thinking, no? Kasi nakikita naman natin sa advertisement. But hindi naman natin, kumbaga hindi naman natin masisido atong gobyerno because they want also to promote other tourist destination aside from Boracay. No? So, iti kwan sila national ang scope nila. National scope. So, kailangan din nila, hindi lang dito sa Boracay, dapat may Bohol, may Palawan. Sa aton palaptahon tabi ang turista? Yes, parang ganon yung gusto naman ng national government. Tayo naman, sa Boracay, ever since nung nasa Boracay tayo, wala pa tayo sa posisyon, tayo pa lang, di ba? Nagawa rin natin na actually, ang pag-promote at Boracay, halin sa una, for manit locals. Yes, di ba? Tandaan mo, kita mo lang sa una, kita mo lang ng programa, but still, ang Boracay andyan pa rin. Hindi pa rin nawawala. And I'm hoping na sana ganito pa rin, na andyan pa rin yung Boracay. Even though maraming nagsulputan nung una, Cebu, di ba? El Nido, pero yung Boracay nandyan pa rin. But it so happens siguro na pawider-wider lang yan. May mga time kasi na hindi naman lahat para sa atin. Maybe next month, next year, tayo na naman, babalik na naman. And as far as sa akong pagkaintindi, ang na-experiensyahan sa Boracay, mabudlay mo nga iput down ang Boracay. Because Boracay is Boracay. It's totally different from other tourist destinations. Yeah, I agree on that, board member. No? But of course, on the positive side, if you will take these stories positively, no, there are suggestions na Boracay needs to rebrand. Pagkabal kita nga rebrand, butang balon nga, medyo, magkaroon siya sang fresh, refresher bala, no, sang iyang branding or look, no, nga, kung dati, Boracay sa party island, right? Before the rehabilitation, grabe ang party sa Boracay. So, buabo turista, nasubrahan man, no? So, after it, rehabilitation, ang naging branding naman sa Boracay sa family tourist destination, tama? Yeah. So, we encourage na mga family-oriented tourists to come in, no?
Kay waay na kita sa mga party sa beach, although ginamat-amat balik makaroon, but it's not like before, no? But do you think there is really a need? Mag-rebrand naman ta? Pag-isipan tabi, ano naman ang manami nga, doon nag-evolve man bala ang branding Boracay as part, of course, of the marketing strategies? As far as tourism is concerned, Papang Jonathan, no, there should be always, kumbaga, you never stop. Tama. Dire-diretso lang. Kung ano, rebranding, so much the better. Kasi, kailangan natin yan. Like for example, no, because there were some problems before with regards to our entrance, no, sa aton ng GT Port. May mga, ako na to nang sa ini, may mga arugante kita nga mga empleyado, siguro kapoy lang, sa kabuon nga turista nga nagasulod sa aton nga kuanhay naapektuhan doon na karang nga behavior because of sa sobrang busy. So that's why I sponsored an ordinance, no, with regards to this an ordinance institutionalizing the use of mabuhay and salamat gestures in government offices, local government units, academic institutions, and tourism establishments in welcoming and thanking guests, answering telephone calls, and interacting with clients in the province of Aklan. In this ordinance, Pang, bali, ginapakita natin ang mabuhay gestures. Because before, naging problema natin ito, masugit natin mga. So, this time, I sponsored this ordinance through the Department of Tourism also, na dapat ay bati kita sa ating mga guests, welcome to Boracay, mabuhay. Kasi minsan, nagkakadulaon, no, because of some business. So dapat aton pa ng kortesiya para sa aton kanang mga taga-isla, sa mga bisita, frontliners, naubrahon it aton nga mga frontliners, no, and also in some offices, no, na dapat pag may dita haron do aton nga gesture, no, in welcoming them. So isa ra sa mga ginaobra naton dahil kay nakita naton that time na medyo nag-decrease na yung tourist after pandemic, di ba? Tapos na-approve ba? Yeah, it was approved already. And being implemented? Haron ang kuha natin sa executive, but we are... may penalty clause na? Wala siyang penalty. Wala na. So, it's something like... kasi yun ang mahirap kasi yung penalty clause. Yeah, kasi pag walang penalty ang wala. Wala yun. Hindi ko may pagsundod, wala. You have to remind. Wala eh. Remind mo lang. Dapat ganito yung gagawin natin. Dapat nasa puso ng isa. Dapat. So, sa puso nila yan. I think that's one of the approaches which is good na naging obra mo. But the problem is, of course, even more than that, you know. Yeah. Now, ang latest is about the business. Ang latest, the transition na kunuro mga negosyante. Ang preferred, no, mga negosyante ay ibang island na in Boracay. Magabal kita nga negosyante, butang balon nga mapatindog it hotel, maput up itanda nga mga brands, no, the chain of their brands. Instead of Boracay, they preferred ganito na lang sa Bohol, for example. Okay, Bohol makaroon ng number 1 kuno nga preferred. Yeah. Okay, why? May problema ba sa mga negosyante sa Boracay or basi puno na gid man ang Boracay? Actually, sa businesses. That's a good question, Pang. Thank you for that. So anyway, actually, pag nakita mo Boracay makaroon, it's way back nung mga kapanahonan natin, ibang-iba na talaga. All business, halos lahat ng business ito na naon sa Boracay, no, nakikita natin. But isa sa mga problema, yung mga investors natin na Korean, Chinese, and other nationalities. Because ang Chinese, for example, ang Chinese restaurant, Chinese hotel, pag walang Chinese, wala din silang bisita. So nakita nila, pag walang Korean, wala rin silang bisita. Kaya kasi market nila captured market nila yun eh. It's a package deal from their country na pagdating dito, doon na kayo pwedeng kumain. So ito yung isa sa mga nawawala ng kita ngayon ng mga negosyante. So nakita nila in Bohol, andun yung Korean, andun yung Chinese maybe. So lipat naman sila doon. So something na. Pero sad to say, Pang, talagang kung naapektuhan sila, naapektuhan din yung mga Pilipino. Kasi mostly na may-ari nagre-rent ng mga Chinese. Yeah. So for example,
si Juan de la Cruz. Pinarintahan niya 100,000 per month yung kanyang property. Walang Chinese. Ibabalik ngayon ng Chinese. Or maybe I'll give you only 10,000 a month. Is that okay? Because I don't have any guest. Oo, para ma-sustain lang Para while ma-sustain waiting. lang. Yeah. Pang-off-season having rate. Pang-off-season, oo. So, para may crisis kita, 50% off. yes. Parang ganun. Amuro nang nakatabo pa. Apektado man gyapon ang mga Pilipino na mga tag-ana, no, lalo pa ang mga local. So, that's why our provincial government together with in connection sa ating kanang local government and some other tourism officer dito sa probinsya Tacna nagatinguha no. Actually may palaabuton man gani karang mga negotiations with regards to mga tour operators no. Aton kanang provincial government kay Ma'am Karina Ruiz aton nga provincial tourism officer na may mga ongoing negotiations na sa mga tour operators din. Together with Mr. Felix De Los Santos of the Municipality of Malay and the LGU Malay as a whole, no? Nga kung But you said 2 weeks ago may meetings na? Nagkaroon na sa nagkaroon ng initial meetings. So may continuing pa? Yes, may continuing and pang, no? Actually, the governor himself, siya gid nagpangulama and some business sector, no? Like the BFI, Mr. Dindo Salazar, no? Sa nag-atuman sa Manila to talk with the tour operators, no? With Koreans, no? Sa Taiwan makaron, according to Mr. Jeffrey Yu, okay lang, maintain lang nila yung Taiwan flights, no? But it still needs more promotions, no? Okay. In Taiwan. So that's why the UG... But I can see sa mga tourism expo, doon ka-participate man ng Boracay. Very active. Yes, very active. Actually, is it local government effort lang and Boracay business efforts lang? Yeah. Right now, Mr. Felix De Los Santos, together with some LGU natin sa Municipality of Malay, ay nasa Palawan sa no? Palawan? Narating niya lang from... Nasa abroad siya the other day. Okay. So, Palawan naman si Subo. Sa Palawan siya, Subo. The other week, I think, in Cagayan, I don't know kung nakaparticipate kita sa Cagayan. At totoo ko ni Philippine Travel and Tours Association, no? Sa Palawan, karon. Okay. So, that's why, so, no? busy man kita, no? Sa pag-promote. Tuloy-tuloy yung promotion. Actually, it's a matter of time lang din siguro nga to win their heart back. Yeah. Ganun ang kanata. Pero, but of course, that's marketing na siya, no? Yes, marketing. Ang kailangan dyan. Strategic marketing, management and communications to them. Yeah, ganun. Parang mawin. Again, konsehal, sorry, board member, no? As I said kaina, sa totoo lang, mga abyan, ang negosyo nga ginahambal ng nag-aagto sa ibang lugar. Sa ibang lugar, like Bohol, mga taga Boracay man. Yes, mga tour operators. Pinakamabahol to, no? You know what? Ang pinakamabahol nga hotel sa Bohol, Henan. Henry Chusoy, Henan, Boracay. Yeah. Siya ang una nga pinakamabahol nga nagsulod to, no? Di ba? Pinagdag una, kamuto ga inagto sa una. Also, okay. May, ano pa? Ang Southwest. Ang ilang private transport provider, Southwest. Nag-Aklan man. Cable company is Southwest. Aklan Cable. Oh, gali? No. You see? If you could remember our friend, Mr. Pichua. Si Philip? Yeah. Dahil na ng hotel to, ang isa tapos ron, ang isa is 100 plus room, wala pa. Talaga? Yeah. So, actually, that was way back before pa, di ba? So, but because, businessmen, siyempre kung si Inro may strategic man ang approach nila. Yes. Nakikita nila ang potential. Like, as I said na, basta amo na ang direksyon, so because ang Boracay po na, no? Kung sa aton pa saturated na sang business capitalists ang average tourist arrival, no? Masagad ka pa dugang kwarto kung ang turista mo ay nag-increase. Yeah.
Diba? So, it decrease for them. So, nakikita nila ang projection based on growth of tourist arrivals and the aggressiveness of promotions in other areas like Bohol. Yan daw agresibo ang Bohol. Continuing ang infrastructure projects, no? In Bohol, Balkan Airport, my God, ang habaon ng runway. Tama ka ba? Sa Bohol, sa airport, inutod na lang ito, tama ka. Bumalong maka-accommodate siya at Airbus 747, no? Bisan aeroplano bisan Air Force One maglanding sa runway. Imagine that. So, of course, ang tourists, no, particularly kung magaling sa ibang bansa, ang balganin natin kaina, the bigger the airplane, the cheaper the airfare, the more tourists will come. Okay? O, sa aton, ang kalibutan, hindi matapos-tapos ang airport development kasi sige pa rin ilinaway at mga landowners. Ang Katiklan Airport naton, para nga masumpunan, kinanglan nga hasta sa dagat ang runway. Bisan gani ang terminal building it Katiklan Airport at San Miguel, way gani matapos-tapos. Di ba? So, may ano pa ha, I think it was already published in Bohol, na ang port of call mga cruise ship. Ginaumpisahan na ang pag-develop sa mga cruise ships, no? So, kung makita mo sa infrastructure nanda, long term, no? Ginaplastar kag very aggressive, no, ang government ito. So kung ikaw ang negosyante, di ba? Ma-prepare ka na. I-prepare mo na. So kung estimate mo, sige, 5 years from now, matabo na tanan, well, I will construct starting next year, 1 to pila kayo sa construction ng hotel? Depende. Dua, tatlo, timing lang. Matapos ang hotel mo, gabi na gusto, ang turista may ma-accommodate, no? So, it's a matter of, I think, strategic planning sa part sa mga negosyante, which I think may punto naman talaga. Yes. Kasi sa Boracay, kag sa Bohol, barato pa ang lupa. Barato pa, abo pa ang idle lands, kag barato pa ang lupa, ay sa Boracay makaroon tagpila. Sus, Mariusep. Number 1, wala na available. Kung may ara man, 300,000 per square meters. Wala ka pati tulo. Tax deck na. Tax deck ka lang. That anytime, you know what? Sala man eh. You know na mo man eh. Sino man abi ang magdiring nga magnegosyo sa Boracay, mapatian mo nga ang mga landowners, gina-aresto sa NBI? Di ba? Makita mo mga videos nga ginapaarakan to, ginapang-aresto, ginabutangan nga vacate, ginademolish. So yun yung mga negative effect, no? Yung mga approach, of course, sponsored by the national government and continuous makaroon nga wala na counter, no? Wala immediately na counter. No, napabayaan siya because maabo kita nga mga leaders ang nag hands off niya. Hindi ko na makialam, no? Di ba? So, yun ang mga results niya nga naghatag sang impression from investor siguro, board member nga kamahal sa lupa sa Boracay. Tax deck lang ang imong inabutan, hindi ka sigurado. Karon ko nakapatindog ka na to, tibagon. Yes. Di ba? Tibagon, aristuhon. May mga turista, may mga foreigner nga nakikita nga ginapusasan mo. Yes. Kung ikaw tuon ng investor. Tapos may nag-offer kay mo nga hara, ang Bohol, idle lands, bakante ang lupa, barato ang lupa, may infrastructure nga naka-ready, may palaabuton nga pag-abo it mga turista because of the airport, the international cruise ships nga mag-alabutan. So may punto man. May punto because way back di ba pag closure ng Boracay, abo nga mga hotels, ang mga ongoing construction ang ipuntat sa mga National Bureau of Investigation because it's forest land according to them. Until now, they don't have any solutions. You see? For example, one of our friend invest 100 million more than. Wala.
lahat ng construction worker pinaalis dahil huhulihin pag hindi ka umalis. Ngayon walang tao. Nilagyan niya ng isang tao na magbantay lang ng mga bagay. Hinuli, kinasuhan. Ngayon, wala nang laman yung mga structure niya. Ubus na, tinakaw ron. Okay. So, kumbaga, aside na lang sa ibang lugar. Yeah. Because that's here. Pero hindi naman natin. Actually, sa Bohol, in fairness sa Bohol, marami na Bohol. No? Pero they don't have a beach like Boracay. Yeah, they don't have. Yeah. Malayo. Only beach lang naman yung atin. But they have also some tourist attraction, but you have to travel 1 hour, 2 hours just to reach that destination. Isa yan sa mga, actually, first quarter of this year, last year yata, kami travel sa Bohol. No? To see to it, ano ba talaga yung, bakit nandito yung mga Korean? I see. Doon ko nakita yung mga civilian upod-upod natin sa Boracay. Ito na to. Sir, Ang mga habal-habal, ito na. Oo, iagli ka mo. Ako tanaw kita. Mga seasports sa Boracay, ito nang iba. Yes, one of the biggest, isa sa mga dako natin negosyante, ito si Ruben. No? Oo. So nakita namon kung paano ang kalakaran at negosyo, sir. Pag hugpa mo, diretso ka sa hotel mo. 5 minutes, 10 minutes, nasa hotel ka na. Walang hassle. But the problem is the destination of its tourist attraction. Medyo malayo siya. So, nag-conduct din kami ng mga when you said of tourist destination, like you're in Alona Beach, no? Panglao ka sa Alona Beach. Makadto ka sa Chocolate Hills, layo nun. 2 hours. Sa Carmen, no? Yeah. Makadto ka sa mga Tarsier. Python, mga ganun lang naman, no? Yung Lubok River. But you know what? If it's part of the package and encouraging siya, at saka enjoying din eh. Enjoy sila. Maabo sila nga gina-offer, no? Yeah. Abo sa mga gina-offer. So ang tourism dito, like kung ikaw mapatindo kay. Actually ang hotel hindi lang lahat nasa Alona Beach. No, in fairness. Yeah. Oo. Iba-ibang area. Iba-ibang area, no? Ang mga iban nga mga branded, mga lagko, no? Mga lugar nila, mga rated 5-star, mga ganun, 4-star, 3 stars na hotel. Yeah. Wala man sa Alona Beach, no? Nasa ibang beach or even nasa gitna, pero ginaagtunan. Ginaagtunan niya. Ginaagtunan niya. Because, kumbaga, yung turista kasi, pag nakita lang nila na gano'n yung advertisement mo, hindi naman nila sinasabi na kung gaano kalayo yan eh. So, wala na, andong ka na. So, andong ka na, sakay ka na. Sakay ka na. Magambal nga, sakay na sa shuttle, libot tao. Okay. So, gano'n lang. Iba din kasi yung yung binibinta ng Bohol, iba din yung Boracay. Iba din yung Palawan. But mostly, beach eh. But, so, ganun. Pero I agree with you, Pang, no? Doon sa rebranding. Rebranding. Yeah. I think we really need to rebrand. Actually, until now, hindi mo alam ano ba talaga ang tagline ng Boracay. Konsehal, ano ba talaga? The official tagline ng Boracay. Ayun nga, kasi marami. It's my... Boracay, the Philippines crown jewel. It's my Boracay, home. It's my home. Your destination. The premier tourist destination. Yeah. Ano ba? The Ibiza of Asia. Walang tagline. Walang isang ano lang, no? One-liner ba? Okay. Meron yun. One-liner, address all. Nalipat lang ko pang, pero may naroon sa mission vision natin sa Malay. May naroon. Oh, even the mission and vision dapat i-refresh. Yeah. Nagkaroon siyang fresh branding. But actually sa planning kasi ginobra ang mission and vision 1980s pa, no? 90s. Sa tempo pa natin. Oo. So there are suggestions, no, nga dapat magkaroon sang rebranding ang Boracay. Hindi bagod nga we are threatened. No. Hindi bagod. Because as far as tourist arrivals are concerned, mataas po. Ito ka 2.2 million kita last year, ha? Yeah, and even imagine, now, mas mataas na yun. So, yun, para sa bagong nga branding nga ma-create, everybody will connect. Dira mag-aangkorahe ang direction. Board member, Yes. I understand may mga next appointments ka pa. Thank you for your time. But finally, may mensahe ka sa aton ng mga listeners and viewers. Okay, so Pang, no, abogid nga salamat sa pagtaot kay gayonan nga makaiba man kita kag this time iagid ka sa imong programa, no. Thank you very much for inviting me.
ag sa aton karang nga mga pumuluyong aklanon, this is your public servant, no? Jupiter Gallinero, ay nagatinguha man nga makabulig, makaambag sa aton karang nga probinsya Itaklan para sa kadugang pagid nga mga shall we say dugang ano na nila paano na mahambal gapangayo gid sa inyo para lang buligan man ninyo duaton karang nga probinsya Itaklan, not only as your public servant, but mas may mabahol nga contribution do aton karang nga pumuluyong aklanon, lalong-lalo na sa aton karang nga turismo. Be kind to one. Kumbaga sa atong mga bisita, ayuson ginaton. Actually pang no, there are now a consolidation of all tourist foreign and local destination in the province of Baclan. Gina-consolidate na para at least once and for all, dahil may mga bag-o nga nagluwa nga mga domestic nga pwede maadtunan. So gina-consolidate ni Ma'am Karina para at least ma-promote man nato. So hindi lang Boracay. Hindi lang Boracay. Yeah, of course. Anong gani ang isa nga mga ginatinguan pagid naton makaron kung paano naton nga mapaagi do turista from Kalibo to Boracay, Boracay to Kalibo nga may isa tunga bala nga may pwede pang maadtunan. Isa rin sa mga proyekto nga ginatinguan naton makaron. So sa uman abo-abo gid ni salamat sa Tagpramati it Radyo Todo, but of course sa imo pang no abo gid nga salamat ag sa bilog ng mga Tagpramati it Radyo Todo siyang kami dahil nga gahon kinyo tanan. Thank you. Board Ayos. member forever. Thank you, It's nice meeting you and seeing you again, and Yes, it's our pleasure. No? So, sa Honorable Board Member Jupiter Gallinero is concerned, no, ang effort on how to sustain our tourism industry hindi lang obligasyon ni aton nga mga lideres kundi obligasyon naton kada isa, because tanan kita nagabenepisyo, no. Experience naton doon kat nag-close ang Boracay, bagsak kita tanan, di ba? So diyan naton mapamatud-an nga tanan kita konektado sa Isla at Boracay. Gani dapat tanan kita nagamululigan mga kaibigan. Salamat gid. Standby ka mo sa aton nga pagpanumbalik takalakayan sa politika with 3 J's. Jonathan, Judel, and Judjet pagkatapos gid lamang kana.